Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, maganda po ito, no? Pag-usapan po natin, kapapasok lang po, no? Ito pong rekomendasyon po ng Quad Committee dyan ho sa House of Representatives po, mga kabida, na sampahan po ng kaso ito hong mga personalidad na involved po dito ho sa war on drugs noong nakalipas po na administrasyon. Ano po, no? Yung kanilang recommendation is the filing of cases for violation of PH or Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity, criminal charges against ex-President Rodrigo Roa Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, and among others, no, over drug war deaths, mga kabida. So ito yung kanilang rekomendasyon. Okay, doon ho sa ginawa ho nilang series of Quadcom hearings po, mga kabida. Tingnan na lang po natin kung ito po ba ay tatalab, no? Itong kanilang yung kaso pong plano ko nilang isampa o i-recommend for filing, ano po, mga kabida. Okay? So titingnan lang po natin kung ito po ba ay tatalab, dahil ho marami hong nagsasabi na medyo mahirap po itong laban po ng gobyerno laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Although ginamit ho nila yung basihan, yung pag-amin po ng Pangulo o dating Pangulo, mga kabida, na utos ho niya yung may mga mamatay, no, doon ho sa kanyang war on drugs. Pero ang sabi po niya doon, kasi yun yung problema kasi, no? Kumbaga may slanting kasi doon ho sa kanilang statement, yung kanyang statement ginawang slanting po yun ng Quadcom, no? Kumbaga nakaslant yun. Ang sinabi po ng Pangulo actually is aakuin niya yung lahat po ng responsibilidad, no? Lahat pong mga napatay po ng mga pulis o napatay po ng mga pulis na mga civilian o mga involved po sa illegal drugs. Basta lang po, legit lang po yung kanilang operations. I mean, tinutupad lang po nila yung kanilang trabaho bilang law enforcers po, mga kabida. Ngayon, kung ang tanong po dito ay kasali ba yung mga pinatay na mga civilian po na hindi ho kabilang doon ho sa listahan ng mga drug personalities at walang bahid na aktibidad, no, involving illegal drugs, mga kabida, kasali ba yun? Well, kung babasihan lang yung sinabi po ng Pangulo na siya po ay aakuin po niya yung responsibilidad doon ho sa legit operation ng PNP. Pero since yung mga ginawa ho ng police, yung mga may mga pinatay doon na mga hindi ho kasali doon sa mga illegal drug personalities, no, na nasa listahan po nila, hindi ho kasali yon, personal na yon, no? Pero during the campaign against illegal drugs at legit na operation yon, na mga kabida, yun, sasagutin yun ng Pangulo o ng dating Pangulo. Okay? Yun po yung problema kasi parang inislant kasi nila yun, mga kabida, no? Kagaya ho doon sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na papatayin niya si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa, at saka itong si Martin Romualdez, no? Inislant nila yun. Hindi ho nila sinali yung if. Di ba? May if kasi yun kung mamatay siya, di ba? Hindi ho nila sinali yun. Ang sinali lang nila, ang ginawa po nila, mga kabida, is yung phrase po na papatayin niya si PBBM, First Lady, at saka si Martin Romualdez. Okay? Yun yung yun yung hindi maganda, mga kabida, May slanting May slanting kasi So, kagaya ho dito din sa Quadcom, no?
yung sinabi po ng Pangulo na aakuhin ko ang lahat po ng responsibilidad sa lahat pong mga napatay po ng mga pulis, ng mga illegal drug personalities. Okay, walang problema dun. Kasi command responsibility man yan, ano po, mga kabida. Tsaka galing sa kanya yung utos, di ba? Pero yung personal na po, na pinatay ng pulis, ng isang pulis, ay hindi ho ka bilang doon ho sa drug war operation, ay ibang usapan na po yon, di ba? Ibang usapan na po yon. So, yun po. So, titingnan na lang po natin kung tatalabay itong rekomendasyon po ng Quad Committee, mga kabida, na sasampahan po ng kaso po itong si FPRRD, Bongo, at saka itong si Senador Bato de la Rosa, ano po. Kasi ang pagkakalap ko, yung the list na personalidad po na hindi ho kasali sa drug war, ito pong si Bongo. Okay? Dahil ho, wala ano bang pakialam ni Bongo doon sa drug war? Kasi sinabi po nila na bagman, si Bongo daw yung kumbaga nag-uutos. Hindi ganoon eh. Dapat magpresenta po sila ng ebidensya doon, di ba? Kasi ito yung maganda, mga kabida, pagdating na po sa korte. Kasi okay lang kung dyan lang sa Quadcom, kasi grandstanding halos dyan mga tao eh, yung mga mababatas dyan eh. Di ba? So, hindi ho mapipigilan po natin sila, no, na mag-grandstanding eh. Di ba? Kahit nasabihin po nila, ikaw ay magnanakaw pero walang ebidensya na inilabas, di ba? Pwede yon sa kanila, di ba? Pero pagdating sa korte, no, you cannot say you are a thief, you're a criminal without even presenting evidence, di ba? Hindi pwede ganun doon sa korte. So yun yung maganda, okay? Mas welcome para kay FPRRD yan kung sasampahan po siya ng kaso diyan sa court, mga kabida, kaysa i-public crucify yan siya, no? Kasi iba kasi yung sa hearing dyan sa house para ano yun na parang public persecution yan no? Ipe-persecute ka in front of public, no? Sa harap po ng taong bayan kasi nanonood yan live telecast kasi yan no? Di ba? So yun po. So sa mga hindi po pabor ho dito sa ginawa ho ng Quadcom at saka pabor sa ginawa ho ng Quadcom, you can comment down, mga kabida, no? Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, you can subscribe by just click the subscribe button and then click also the notification bell para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless, mga kabida.